Good morning mga beshops at kabayan. So today, nag-aayos sa akin ng room. Kasi, dati yung bed pa ganyan. Eh, parang nahirapan ako sa maliit yung space. So, ginanyan ko siya. Yan yung mga gamit ko. Tingnan nyo naman yung view sa labas. Oh, ha? Diba? So, para pagbangon mo, wawahiin mo lang yung cortina and then, ganda na nung makikita mo. Kailangan ko maglinis kasi pangat naman hindi naglilinis eh. Tapos, tawag nito, hindi ko nililinis masyado yung bahay kasi may tagalinis sila. Baka isipin niya, inaagawan ko siya ng trabaho. Kwarto ko lang nililinis dito. Yung ibang kalat, pinapabayaan ko. Pero organize naman yung bahay. Ganun. So, ayun, wala akong magawa. Hindi rin ako mag-grocery. Hindi ako magluluto kasi may pagkain pa kami. May grocery pa kami good for 2 days, 3 days, ganun. So, ayun ang buhay mga besh. Happy Monday pala mga besh wops. The next day. Good morning mga besh. Happy Tuesday. Hindi ako lumabas kahapon. Monday, dito lang kami. Tapos, Tuesday ngayon, I'm not feeling well. Hindi naman ako. Si Opa. Nalulungkot kasi ang tamlay niya. Hindi ko alam bakit. Tapos, nahirapan na naman siya huminga. Pagod na pagod agad. Pero sana okay siya. And doon may kausap siyang kaibigan. Dinala siya ng kaibigan niya. Ang ganda ng weather today. Papakita ko sa inyo. O diba? Maaraw today. Ganon din kahapon. Baka mamaya maglakad-lakad lang ako. Pero di ko kailangan mag-grocery kasi marami pa kaming stock. The next day. Hello mga beshops at kabayan. Kamusta kayo? So, wala akong vlog ng Monday at Tuesday kasi bakit nga ba? Monday di ako lumabas and then Tuesday kahapon si Opa is not feeling well. So, binabantayan ko siya from time to time, chine-check ko. Kagabi wala akong tulog na maayos kasi binabantayan ko siya. So, hindi pa rin siya kumakain ng maayos. Basta pagising niya ng Tuesday, masama na yung pakaramdam niya. Which yung 1 week kong nakaraan, masigla siya, masaya, maaliwala sa mukha, magana kumain, tapos, basta may nangyari, hindi ko pwedeng sabihin. Tuesday, pagising, oh no! Na siya, hirap na naman huminga, walang ganang kumain. Until now, yogurt at tubig lang yung kinakain niya or ini-intake niya, tapos mga gamot niya. Nag-worried ako, sobra. Lalo bukas magdi-day off ako. Kailangan ko makauwi agad kasi mag-isa lang siya dito. Hindi ko man siya kaano-ano. Pero alam niyo yung parang sobrang naawa ko sa sitwasyon niya kasi imbes na hindi nag-aalaga sa kanya, ako yung nandito. Parang ako pa nga yung concern sa kanya at gusto siyang mabuhay ng matagal. Ayokong magsasabi ng ibang detalye. Basta yun lang yun. Parang napamahal na ako sa kanya kasi first, hindi ko nalagaan yung lola at lola ko both sides, sa mother and father side. Maaga silang namatay, bata pa ako. Kaya sabi ko sa kanya, hindi ako nandito para sa pera. Oo, sumasahod ako, pero may pagmamahal yung pag-aalaga ko sa kanya, pagbantay. Nung magana siya kumain, lagi niya tinatanong, anong ingredients mo dito sa niluluto mo? Sabi ko, toyo lang yan, kasi adobo yun. Sabi ko, 20% toyo and 80% love. Gustong-gusto niya yung adobong chicken, lumpia, at saka pancit canton. So, tomorrow pupunta ako ng city, bibili ako ng pancit canton, tsaka toge, kasi gustong-gusto niya yun. Kasi matagal siyang tumira sa Indonesia, like 2 years or 3 years ata. So, sanay siya sa pagkain Pinoy. Ayun, so, nalulungkot ako, kasi kahit di ko man siya lolo, kahapon nga iyak ako nang iyak kumakain kami ng lunch. O kahapon kumain ko siya ng lunch, tinapay, tsaka egg. Iyak na ako ng iyak. Sabi niya, huwag kang malungkot para sa akin. Parang namamaalam na siya. Sabi niya, alam ko naman na malapit na akong mawala dito sa mundo. Pero ang hirap lang. Nahihirapan daw siya. Sabi niya. So yun, iyak na ako ng iyak kasi parang namamaalam siya. Kaya hindi ako nakatulog kagabi kasi binabantayan ko siya. Baka matumba o ano. Naligo pa siya kanina. Pinaliguan ko siya kanina. Siya yung nagliligo sa sarili niya. Tinutulungan ko lang siya. Tsaka sanay naman ako dahil yung kuya ko nga, before na-experience ko yung pag-aalaga. Nakakalungkot.
Kahit hindi mo pala kamag-anak, no? Basta napalapit ka. Yun nga sa mga alaga ko, namimiss ko eh. Yan pa kaya na dalawa lang kami dito sa bahay, di ba? So ayun, hopefully maging okay siya. Lalo bukas na mag-off ako. Kasi kailangan ko pumunta ng city dahil kailangan ko magpadala sa nanay dahil wala na silang pera. Pero kung hindi ako magpapadala kay nanay, hindi ako pupunta ng city, hindi ko siya iiwan. Nakakaawa sobra. Kaya sa mga kapwa nating OFW, pagdating ng araw, uuwi tayo sa Pilipinas. And maswerte tayo kasi may pera o wala tayo. Inaalagaan tayo ng mga mahal natin sa buhay kahit kamag-anak lang yan. Dito, may pera ka na pero wala eh. Nagising na siya mga best. Tatanong kung kakain daw siya doon. The next day. Hello mga besh waps at kabayan, ito ay ng Thursday at ako ay nag-day off. Pumunta ako sa city. Agoy ay 2.5 hours ang aking biyahe papunta. Adi kung balikan ay 5 hours mga besh. Napakalayo ng aking trabaho ngayon sa city. Pero may importante akong gagawin kaya kailangan kong lumuwas. 2 hours later. Hello mga Beshi Waps! Nandito ako sa city ngayon. Umuwi muna ako saglit. Kasi may babayaran lang ako. Tapos babalik agad ako. As in, super. Balikan lang ako. Kailangan ko makabalik agad dahil mag-isa si Opa. Tas di pa siya okay. Masama pa rin pakiramdam niya. Maulan dun sa amin, sa probinsya. Pero dito hindi. Antay tayo ng tram. Hi life! So mga beshop, andito na ako sa bahay ko sa city at ito na, pinarte-parte ko na ang aking sahod. Tingnan natin kung may matitira sa akin. Ganun talaga ang buhay. Nadanlaang ang kwarta. Pero at least may napupuntahan at meron kong aasahan pagdating ng araw. Tsaka pag may utang, matuto tayong magbayad. Ano? Sa awa ng Diyos, ito ang natira sa akin. Susmiyo marimar, mga besh. Ganun talaga ho ang buhay. So, ay, pahinga lang ng kaunti. Tapos mapunta na ako ng sentrum para ibigay itong mga bayarins. One hour later. Ayun mga beshwa, pagkatapos kong magbayad sa aking mga responsibilidad dito sa city, ayun, sa awa ng Diyos, natirhan ako ng 200 euro mga besh. Actually, ano lang siya, 150 euro. Pero at least, nabayaran ko na yung mga dapat kong bayaran, tapos meron pa akong babayaran next month. So, hopefully, makaraos ako ulit. And pabalik na ako sa probinsya. Ayun, another 2.5 hours na naman ang aking biyahe mga besh. O diba, napakaganda para akong nakasakay sa airplane. Pero sa train lang yan mga besh. Dito ako sa may bandang gitna. Hindi ako nakaupo dun sa pinakang proper chair kasi ayun, basta. Dito ako, ito na ako sa susunod ko na stop. Pagkatapos yan ay sasakay pa ulit ako ng isang train. Mga 20 minutes pa yung babiyahin ko. Kaya umaabot siyang 2.5 hours mga besh. Usually, 2 transfer ako mga besh. Waps! Depende kung saan ako sumakay or ano yung biyahe ng train. And as you can see, flat na flat po ang Netherlands. So, napakagandang tingnan kapag summer na yan mga besh waps. Kasi green na green ang kapaligiran dito sa Netherlands. Amher Sports Central na. Antay naman ako ng train for 20 minutes. 20 minutes pa yan. Antayin ko na. Haggardness. Tapaw ng train. Ang tagal ho ng aking last train which is 20 minutes or 22 minutes pa inantay ko. Tapos another 20 minutes pa yung biyahe ko. So yun laang mga beshwap at maraming salamat. The next day.
Hello mga Beshiwap! So ngayon ay Friday na. Dala ko ang aking step. Mag-grocery ako. Mas mabilis na ako maglakad ngayon kasi may step na ako mga Besh. Sorry, bagong gising ako. A few moments later. Ang bilis ko mga Beshiwaps! Malapit na ako oh. Siguro nabuboring na kayo sa mga video ko ngayon kasi puro ganito, buhay probinsya. Pero alam niyo mga Besh, hindi man ako nabuboring ng sobra. As in, nag-e-enjoy ako kasi sobrang nakaka-relax ako. Tas magaan yung trabaho ko, tas tahimik yung paligid. Walang stress ba, ganun. Tapos ano pa, saka ako na-share sa inyo. Pag nakauwi na ako, bakit ako hindi na nabuboring sa buhay at masaya na. Charot. Basta one day malalaman nyo din sa tamang oras at panahon. Malapit na ako. Later. Ang bilis ko mga besh, pabalik na ako oh. Mabilis talaga pag may step mga besh, kaso mahirap mag-vlog. Ang bilis ka mga besh, nadinina ako sa street namin. Yung 30 minutes ko dati balikan, ngayon 15 minutes na lang. O, diba? Saan ka pa? Nakakapagod pero ayos lang. At least mabilis mga besh. So, dinina ako mga besh. The next day. Hello mga besh. So, magluluto tayo ng chili con carne. Ito yung lulutuin ko pala. Pero wala akong ground beef o giniling. So, ang ginawa ko, ito na lang. Hiwain ko na lang maliliit mga besh. Maparaan tayo mga Pinoy tayo. Ito yung tira sa ginawa kong beef tapa. So, hiniwa ko na lang siyang ganyan. So, ayun mga besh. Tapos ko na hiwain na maliliit. Super liliit ang aking beef. So, ito yung mga ingredients natin. Red bell pepper, green bell pepper, tomato, garlic. Tapos, ito yung red beans. Tapos, ito yung powder. And, onion. So, hiwain ko lang yung mga yan and then, pwede ko nang lutuin. A few moments later. So, ayan na mga besh. Ready na. Kailangan ko nang lutuin itetshuwa. Siyempre, wala akong kawali dito kaya ito na lang ang gagamitin ko mga besh. Ayan. So, magpainit tayo ng kaldero with konting mantika. Ayun, pagkatapos igasahan sibuyas at bawang, ilagay na natin ang ating giniling. Ay, hindi pala. Yung hindi wakong karning baka. Tapos lagyan natin salt and pepper and seasoning. And syempre, palambutin natin mga bashwa bago ilagay ang other steaks talaga. Lagay ang ating tomatoes o ang kamatis. Ilagay yung bell pepper na red and green. Masarap yung kulay red na pepper kasi matamis yun. Di pala yung red bell pepper. Kasi haba pala yun. Tapos nilagay ko na yung sili na maanghang. Tsaka yung powder. And then nilagyan ko ng konting tubig and ilagay na natin yung beans kasi medyo matagal-tagal maluto yung bell pepper natin. Ayan mga beshwap. And after few minutes, ayan na mga besh, luto na. At nagsaing na din ako. Antok na antok ako dyan mga beshwap. So, ayun lang ho at maraming salamat. Tara ho at kita'y makain mga besh. The next day. Hello mga beshwaps at kabayan. So, lumabas si Inday ng bahay. Tayo'y mag-grocery na naman. So, 3 araw ko di lumabas. Friday, Saturday, Sunday. Monday na ngayon. Mag-grocery tayo dahil wala nang bigas. Wala na kaming bigas ni Opa. Wala na akong gatas. Tsaka, bibilang ko siya ng prutas. Tulog, iniwan ko. Buti na lang may cash ako dito. Sabi niya kasi di siya matutulog. Ayoko namang gisingin kasi sabi niya kagabi hindi daw siya nakatulog ng maayos. Umiga siya ng 9 p.m.
So, di daw siya katulog maayos mga beshiwaps. Ayun ang buhay ni Inday. Sa probinsya. Sa highway ako. A few moments later. Mga besh, ang bigat ng dala ko. My goodness. Pero kung ilang kilong bigas? 5 kilo. Good luck to me. Maulan na. Medyo mahirap i-balance kasi ang bigat ng dala ko. Pero okay lang. Ganun talaga ang buhay. Kaloka. Bigat kasi. Mabigat eh. 3 hours later. So mga beshwap, hapunan na. Nagluto ako ng fried rice para sa akin. Tapos white rice para kay Opa. Tapos ito yung chicken in air fryer ko. At nilagyan ko ng sauce. So lulutuin ko na lang yung sauce at kakain na kami. Maingay. Alam niyo bang may time ang pagkain din eh? Pagkatanghali, it's either 12 or 12:30. Paghapunan naman is 6 or 6:30. Ganun. So, medyo diet si Inday kasi wala akong ginagawa masyado. Kain, tulog. Timpla kape, timpla ng tea. Ganun. Or may uto siya. 5:30 pa lang. Pero tingnan nyo naman ang labas. Mga alas 6 na po mga beshiwaps. Ganyan yung garden. So, habang magluluto ka, naghuhugas, kita mo yung garden. Ang ganda, diba? Kaya hindi ako nag-boring mga beshiwaps. So, may nagpapa-shoutout pala. Shoutout po pala kay Nanay Baby Carillo at saka kay Tatay Boy Carillo. And sa bebe ko na si Rapi Carillo. Ayun, sinoutout na kita ha. Baka. Ayun, nag-aantay na lang ako ng few minutes at kakain na kami ni Opa. The next day. Hello mga beshiwaps at kabayan, magandang hapon po. Ngayon ay 4 PM na dito sa Netherlands. And dito ko sa kusina. Sorry Mikey, may merienda kasi ako. Yung alaga ko nandun. Sa kabilang dulo. Nagbabasa-basa. So minsan kasi kailangan ko siyang iwan para may may time siya para sa sarili niya. So ayun, I just wanted to share you something na God is good all the times talaga. God is always with us. Yung lahat ng prayers mo, pag hindi niya ibinigay sa tamang oras at panahon, time will come. Lahat yun, lahat ng hiniling mo, lahat ng dinasal mo, isa-isa niyang tutuparin. Even nga hindi mo dinasal, basta alam niya ang kailangan mo, ibibigay niya sa tamang oras at panahon. Which, right now, I'm very thankful. Hindi lang ngayon, palagi naman. Lagi naman akong nagpapasalamat at nagdadasal. And lately, sobrang blessed ako. Simula pagpasok ng February, sobrang blessed ako sa lahat ng bagay kasi parang siguro nga sabi ni Lord na it's time para bigyan naman ako ng reward sa lahat ng paghihirap, pagsisikap, sakripisyo, lungkot, lahat na ng emosyon. Ayun, so one day masasabi ko din sa inyo, pero right now, masayang-masaya ako. Masaya ako sa lahat ng bagay and nagdadasal palagi. Alam nyo ba dati, ayaw kong mapunta sa ibang lugar dito sa Netherlands kasi nga iniisip ko malungkot, malayo sa mga kapatid ko, sa kaibigan sa city. Pero I find it, parang more happiness. Mas masaya dito sa probinsya. Bakit? Kasi malayo sa stress, malayo sa sobrang bilis ng ikot ng mundo sa city. Dito parang sobrang bagal, relax lang siya, and then yun na yung trabaho ko, relax. Katulad ngayon, wala akong ginagawa. Pagkatimpla ko ng tea, pagkabigay ko merienda sa alaga ko, wala na akong gagawin. Antayin ko na lang alas 5 para magluto ng dinner. So in short, kain tulog ako. Kasi tagatimpla lang ako ng kape, ng tea. Tinutulungan ko siya maligo, which wala namang problema kasi siya na may naliligo. Parang help ko lang siya kasi takot siya na baka ma-fall, yung gano'n, yung mabagsak ba sa CR. So ayun, tapos yung likod ko, ayos-ayos na siya, pero pansin ko lang, pagka na wrong move ako, wrong position sa pagtulog, sa lahat ng bagay, sumasakit siya. There was one time na parang namali lang ako, ang tagal kong hindi siya yung proper na upo, yung nakaganyan ako. Ang sakit niya, parang the whole night, sobrang sakit hanggang next day. So ayun, hindi ko na sinusot yung brace ko kasi hindi naman ako nagtatrabaho ng mabigat ngayon. Masaya pala yung sa pakaramdam na yung lumayo ka minsan sa city. Kasi yun nga, kahit hindi ako lumalabas dito ng weekend, parang okay lang. Dati, nung nasa city ako, sobrang lungkot ko na pag di ako lumalabas ng Sabado-Linggo. Or hindi ako magsha-shopping, dito parang pagkain ng sapat na. Ganun. And then, at the same time, syempre,
may internet naman, may cellphone. So, araw-araw ko nakakausap yung mga mahal ko sa buhay, lalo yung nanay ko. Everyday ko tinatawagan. Tapos, I make sure na masaya yung alaga ko. Kasi pag masaya siya, masaya rin ako. Nakakalungkot sa buhay na everyday lagi siyang nagpapaalam na sabi niya, kung ano man yung mangyari sa akin, ganito, ganyan. Parang nakakalungkot. Ganun pala yun, no? Pag alam mo na kukuhain ka na ng may kapal, i-ready mo na lang yung sarili mo kasi mas masasaktan ka lang pag hindi mo niready yung sarili mo. So, everything is just a matter of acceptance, mga Beshiwap. So, ayun, na-share ko lang na I'm so blessed. And basta maging mabuti tayong tao, i-bless tayo ni Lord sa tamang oras at panahon. Porque hindi niya dininig yung dasal mo ngayon. Hindi niya na ibibigay. Ayun, and one day, pag uwi ko ng Pilipinas, pag okay na yun, i-share ko sa inyo ano yung mga sinasabi ko. For now, hindi muna. Mag-wild guess muna kayo dyan. Charot! Hello nga pala sa inyo lahat mga Beshiwap. And lagi natin tatandaan, always be good and choose to be good. Bye for now!